We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 215. Today, we're going to continue our new mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled, Your Next Season is Coming, Part 12. Let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for these beautiful people who came here today. And thank you so much also for the beautiful people who are joining us via online. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people, and there is nothing in the world like this. For in your presence, there is fullness of joy. And even the psalmist declares, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. There is so much joy and rejoicing in your presence. And thank you so very much for being found in your presence today. We commit to you this time, even this learning time, and it is our heartfelt prayer that everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray, in the name that is above every name, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Today, we are going to talk about Solomon, the son of David. Last week, we talked about David. Today, we're going to talk about Solomon. The name Solomon comes from the Hebrew word Shalomo, which derived from the root word shalom, meaning peace, wholeness, or well-being. Solomon simply means peaceful or man of peace. 1 Chronicles chapter 22 verse 9. This is what David said to Solomon. He was narrating to his son what God has said to him. 1 Chronicles 22:9. But you will have a son who will be a man of peace and rest, and I will give him rest from all his enemies on every side. His name will be Solomon, and I will grant Israel peace and quiet during his reign. Nagkatotoo po ito. 40 years po nag-reign si Solomon in the land of Israel, and these 40 years is noted as 40 peaceful years. After Solomon was born, God sent prophet Nathan to give him another name, Jedediah, which means beloved of the Lord, as recorded in 2 Samuel chapter 12 verse 24 to 25. Kaya dalawa ang pangalan po niya, Solomon and Jedediah, referring to one person. Ang pangalang Jedediah, beloved of the Lord. Ang pangalang Solomon, man of peace. Ipinapaalala ko po sa inyo mga kabiyaya that in this series, we are discussing the highlights of the lives of the Bible characters on center stage. Napansin nyo na po siguro by this time
dahil ito na po ang ika-12 linggo ng pagbagtas natin ng mga aralin. Meron po tayong nilalagay na Bible character on center stage. Atin pong pinag-aaralan ang pinakamahalagang bahagi ng transition from one season to another season. At gumagamit din po ko ng mga supporting stories surrounding the main stage para i-prove ko sa inyo nang nangyari sa ating main character ay hindi po isolated case, supported with so many stories in the Bible. Nais ko rin po ipaalala sa inyo na hindi po natin dinidiscuss sa series na ito ang bawat detalye sa buhay ng ating pong main character. Hindi po yun ang ating goal. Ang goal po ng series na ito ay i-underscore at i-highlight yung transition. Kasi ang ating series ay Your Next Season is Coming. Pinakikita ko po sa inyo sa mga kwento ng mga Bible characters natin pong tinatalakay, yung transition from one season to another season because we firmly believe that in Christ, your next season is coming. Sabihin natin malakas, sabay-sabay, in Christ, my next season is coming. In Christ, my next season is coming. One more time. In Christ, my next season is coming. Do you believe that? Amen. I'm sure you do. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Let me share with you today 3 things about what happens when grace finds you from the story of Solomon. Number 1, grace shows up in your limitations. Grace shows up in your limitations. Nagpapakita, nagpaparamdam, gumagawa ang biyaya sa panahon na tayo po'y dumarating sa ating limitasyon. Pinaniniwalaan ng mga Hudyo, lalo na ng mga eksperto, tulad ni Josephus Thaddeus, isang pumoso na scholar ng mga Hudyo, si Solomon ay umupong hari ng Israel nung siya po ay 12 years old. Nabanggit ko po sa inyo last week, ang last stage po ng childhood ay 12 years old. Pag nag-step in na po ng 13 years old, based on Jewish culture, hindi na po child. Nandun na po sa stage of manhood. Kaya si Solomon, interestingly, thing to take note, he was but a child nung siya po ay umupo bilang ikatlong hari ng Israel. When Solomon was called to the throne, he humbly admitted, I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Inamin po ng batang si Solomon, bata pa po ako at hindi ko alam gampanan ang mga tungkulin ng isang hari. Siya po ang pumalit sa kanyang amang si David nang si David ay mamatay. Hindi po itinago ni Solomon ang kanyang inexperience. Hindi po siya nagpanggap na siya'y magaling. Inamin niya ang kanyang limitasyon. Ano ba naman ang kakayahan ng 12 years old? Ano ba naman ang karanasan ng 12 years old para ipatong sa kanyang balikat ang isang napakabigat na responsibilidad para maging hari ng Israel? And yet, yun po ang niloob ng Diyos para po kay Solomon. At inamin naman ng bata, I do not know how to carry out this responsibility
and even the duties placed upon my shoulder. Grace always begins where self-sufficiency ends. Kapag dumating tayo sa dulo ng ating kawalan ng kakayahan, kulang ng karanasan, kulang ng talino, limitadong kakayahan, doon po pumapasok at nagpapakita at nagpaparamdam ang grasya ng Panginoon para tayo ay tulungan. 1 Kings chapter 3 verse 9. Mababasa po natin dito ang panalangin ni Solomon. 1 Kings chapter 3 verse 9. Give me a discerning heart so that I can govern your people well and know the difference between right and wrong. For who by himself is able to govern these great people of yours? Basic po sa governance is to know what is right and what is wrong. Also, to see the difference between the two. Yan ang tila kulang sa mga pinuno ng ating bayan sa panahon ngayon. Hindi yata nila alam kung ano ang tama at kung anong mali. Dahil kumisa nagkakaroon po ng normal na mali at itinuturing na lang na ito'y tama. Ito po'y maling pamumuno. Ang tamang pamumuno ay merong gulugod, may paninindigan. Kung ano ang tama, tama. Kung anong mali, mali. Dapat walang sinisino. Dapat walang kinikilingan. Walang pinoproteksyonan. Serbisyong totoo lang. Dapat, alam nyo, iba yung ideal, iba yung real. That is the ideal thing. At least, sa murang isip ni Solomon, kung ako ang magiging hari ng dakilang bayan na ito, dapat alam ko kung ano ang tama, dapat alam ko kung anong mali. At lakas ng loob, gawin ang tama at labanan ng mali. That is basic in governance. Patuloy nating ipanalangin ang ating bayan. Patuloy nating ipanalangin ang bayang Pilipinas sapagkat mahal ito ng Diyos. May magandang plano ang Diyos sa ating bayan. Panalangin natin ang ating mga pinuno. Ipanalangin natin ang ating Pangulo sa pangunguna dito sa kabuuan ng ating minamahal na bayan at ang lahat ng sangay ng ating pamahalaan. Sapagkat ito'y iniutos din sa atin ng Diyos na ipanalangin natin ang mga namumuno sa atin upang tayo'y makapamuhay ng mapayapa, hindi maligalig, maunlad, masagana, sapagkat yan ang kalooban ng Diyos para sa lahat. Can you say amen? Amen. Mga kabiyaya, sa murang gulang ni Solomon, siya po'y lumapit sa Diyos sa panalangin ng pagkilala ng pangangailangan ng karunungan para magampanan ang kanyang gawain. Hindi lang naman po sa pamumuno ng bansa, maging sa pamumuno sa simbahan para sa mga pastor at obispo, kundi kasama rin sa karunungan sa pamumuno ng bawat ama at ina ng tahanan sa kanila pong bahay. Karunungan para sa mga may-ari ng negosyo, kung paano pangangasiwaan ang kanilang puhunan, payayabungin, paunlarin at paparamihin. Kung paano pahahawakan ang kanilang mga empleyado, lalo na kung ito'y napakarami. Hindi madali para sa mga may-ari ng kumpanya. Ang siya po ay mga siwa na mayroong 100, 200, 300 empleyado. At para sa iba'y higit pa nga. Sa inyong sarili, wala kayong sapat na kakayahan. Pero pag lumapit tayo sa Panginoon sa isang matapat na panalangin, ang biyaya niya ay sapat para magawa ang pinagagawa sa atin ng ating Panginoon.
Ang ganitong kaisipan ay pinamalas ni Solomon ay hindi po isolated at nangyari lang sa kanya. Same admission with Moses. Inamin ni Moses, ang sabi niya, ako'y mahinang magsalita. I am a man of slow of speech and tongue. Medyo bulol ako. Medyo hindi ako eloquenting magsalita. Ako ba ang gagamitin mo para tumayo kay Paraon at sabihin sa kanyang mensahe ng Panginoon? Ang sabi niya, baka merong mas magaling pa kaysa sa akin, yun na lamang po ang inyong isugo. Ang damdamin ng inability, inexperience, and very limited within your own means, yan po'y naramdaman hindi lang ni Solomon, maging ni Moses. At alam niyo kung paano makapangyarihang nagamit ng Diyos si Moses, sapagkat ang mga buhay na isinusuko sa Panginoon ay mga buhay na makapangyarihang nagagamit ng Diyos. Anuman ang iyong limitasyon, kayang punuan ng masaganang grasya ng ating Panginoon. Praise God. Parehas din naging damdamin po ni Jeremiah. Inamin po ni Jeremiah, ang sabi niya, I am but a young boy. I do not know how to speak. I am too young. Bata pa po ako. Hindi ko alam ang magsalita. And you know the story, God was able to use Jeremiah mightily. Dahil tulad ni Solomon, tulad ni Moses, inamin nila ang kanilang inability, inexperience, and limitations. Meron tayong limitasyon, pero ang biyaya ng Diyos, walang hangganan. Meron tayong hangganan, pero ang biyaya ng Diyos ay walang hanggan. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Ganon din po ang damdamin na naramdaman ni Peter and John. Sapagkat ang mga taong ito'y ordinaryong mga tao. Hindi lang yun ang kanilang feeling. Yun din ang tingin ng mga tao sa kanila. Na sila po'y unschooled, ordinary men. Yet grace used them mightily. Why? Because grace is unlimited in its power. Walang hindi kayang gawin ng grasya ng Panginoon. Acts chapter 4 verse 13. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, unschooled, ordinary men, they were astonished, and they took note that these men had been with Jesus. The only credential they had in their curriculum vitae is that they had been with Jesus. Hindi ho sila nag-aral ng mataas na pag-aaral sa mga pumosong universidad. Sila yung mga ordinaryong tao lamang. Pero kapag ang buhay na ordinaryo ay nilagay sa kamay ng Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, sa kanyang biyaya, magagawa ng Diyos ang lahat sa pamagitan ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen. At sa bawat kaso na binanggit ko sa inyo, kay Solomon, kay Moises, kay Jeremias, kay Pedro at kay Juan, mayroong mga pagkakatulad. Sila po ay mayroong limitasyon. Pero sa biyaya ng Diyos, inalis ang limitasyon at naging kagamit-gamit para magawa ang pinagagawa ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, the Apostle Paul writes, "But he said to me," the Lord was talking to Paul,
My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses. What's the purpose? So that Christ's power may rest on me. Yung weakness dito ay hindi po sickness. Yung weakness po rito ay inability to do things by myself. We can call it limitation. Mga kapatid, si Apostol Pablo ay mayroong mataas na pinag-aralan, pero ang kanyang pinag-aralan ay pag-aaral sa mga Hudyo. Siya po'y magaling sa kautusan. Kaya kung siya po ay maglilingkod sa mga Hudyo, lulutang ang kanyang galing, talino at husay. Dahil yun po ang kanyang education. Nag-aral po siya sa paanan ni Gamaliel. Siya po'y dalubhasa sa titik ng kautusan. Pero kapansin-pansin, mga kabiyaya, na si Apostol Pablo'y ginamit ng Diyos hindi sa mga Hudyo. Siya po'y apostle to the Gentiles. Ang mga hintil na walang malay sa kautusan. Kaya yung pinakahusay ng kanyang edukasyon, hindi niya magagamit sa mga hintil. Kaya kailangan niyang umasa sa biyaya ng Diyos, hindi sariling galing, hindi sariling talino. Kailangan niyang makita ang kanyang limitasyon. When I am weak, then I am strong. So that Christ's power may rest on me. Listen, my dear brothers and sisters. We live in a world that pushes us to look strong and capable in everything. But God is not bothered when we admit our weakness. In fact, He works best in those who know they cannot depend on themselves. Mga kapatid, laging ilalagay sa isip that the original sin is pride. The fall of Lucifer is pride. The fall of man is pride. And of all the sins listed in the Bible, pride is the sin that God hates the most. And there is a reason why in God's wisdom, He chose grace, because grace is the only antidote to pride. Kung meron pong makatatalo sa kayabangan, yan ay ang biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya, wala kang ipagyayabang. Sa biyaya, si Jesus ang bida. Sa biyaya, ang tinapos na gawa ni Kristo ang bida. Can you say amen? The moment we say, Lord, I can't do this alone, His grace steps in. The Christian life is not about self-reliance, but about trusting Christ, who said, apart from me, you can do nothing. John 15:5. Ilagay sa isip ang sanga na hiwalay sa puno ay hindi maaring magbunga. Tayo'y sanga, si Jesus ang puno. Kung tayo'y nakakabit sa puno, hindi ho nag-struggle ang sanga na magbunga. Wala kayo nakitang sanga na namamalipit bago mamunga. Kapag ikaw ay nakakabit sa puno, ang buhay ay dumadaloy mula sa ugat papuntang sanga. Kusa ang pamumunga. Kusa ang lakas. Kusa ang talino. Kusa ang pabor. Dahil dumadaloy sa atin ang biyaya ng Diyos upang tayo'y palakasin sa mga panahong kailangan natin. Shout amen! Amen! Keep that in your mind. Apart from the Lord, we can do nothing.
hiwalay sa Panginoon, wala tayong magagawa. Hindi ba't yan ang pag-amin ni Solomon? Hindi ko ito kaya. Kailan tayo darating sa punto ng ating buhay na kailangan nating makita ang ating kawalan ng kakayahan? Huwag magtiwala sa edukasyon. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang edukasyon. Pero maraming mga taong pwedeng magsabi, hindi yung edukasyon mo ang nagpayaman sa iyo. Grasya ng Panginoon. Maraming mga tao ang napakaraming titulo sa likod ng pangalan. Ang daming letra pagkatapos ng pangalan. Pero hindi ho nakakalahati ng biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Hindi po ito pagalingan sa mundo. Ito po yung pagngumiti sa iyong langit. Kapag ngumiti sa iyo ang pabor ng Diyos, aakitin ito ang lahat ng pagpapala at pabor patungo sa iyo. Amen. That is the law of magnetism. Mamagnetin po ng pabor, biyaya at grasya ng Diyos ang mga bagay na marapat para sa iyo. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil ikaw ay na kay Kristo. Dahil itinakda ng Diyos ng pagpapala ay na kay Kristo. At ang sino mang na kay Kristo ay pinagpala na at pinabura na ng Panginoon. Palakpak para sa Panginoon. Come on, malakas na palakpakan. May kasamang hiyawan. Come on. Praise God. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Isang malakas na palakpakan para kay Lord. Praise God. Praise God. Number 1, grace shows up in your limitations. Number 2, grace exceeds what you ask for. Hinihigita ng biyaya kung ano man ang hinihiling mo. Amazing grace, isn't it? When Solomon asked God for wisdom to govern his people, the request revealed his heart. Para kay Solomon ay mas mahalaga sa kanya ang kapakanan ng kanyang mga kababayan na mapamunuan niya, mapangunahan niya kaysa tugisin ang sariling pakinabang o kaginhawaan. 1 Kings chapter 3 verse 9, following verses. Ito po yung prayer ni Solomon. Give me a discerning heart so that I can govern your people well and know the difference between right and wrong, for who by himself is able to govern this great people of yours. Verse 10. The Lord was pleased that Solomon had asked for wisdom. So God replied, because you have asked for wisdom in governing my people with justice and have not asked for long life or wealth or the death of your enemies. Look at verse 11. Verse 12. I will give you what you ask for. Ibibigay ko sa iyo ang iyong hiniling. Ano po bang hiniling ni Solomon? Wisdom. Give me a discerning heart. Give me wisdom that I will know what is right and what is wrong. Give me discerning heart that I would know the difference between right and wrong. Courage to do what is right and courage to fight what is wrong. Hiningi niya sa Panginoon ang karunungan. Look at verse 12. I will give you what you ask for. I will give you a wise and understanding heart, such as no one else has had or ever will have. Mga kapatid, kaya po ang bansag kay Solomon
the wisest man ever lived on the face of the earth. Wala pong nabuhay noon at wala pong mabubuhay pagkatapos si Solomon na mas matalino pa kay Solomon. Except for one. Isa lamang po ang nakadaig kay Solomon. I'll show you. Matthew chapter 12 verse 42. Jesus said, "The queen of the south will rise at the judgment with this generation and condemn it. For she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom, and now one greater than Solomon is here." By own admission, Jesus said, He is greater than Solomon. Mas dakila si Jesus kaysa kay Solomon. Come on, give Him praise. Hallelujah. I just cannot understand. Some people pray, "Lord, give me the wisdom of Solomon." You do not know what you are asking. Lord, bigyan mo kami ng karunungan ni Solomon. Mga kapatid, ang nasa iyo sa bagong kasunduan ay mas mainam kaysa karunungan ni Solomon. Si Kristo ang karunungan ng Diyos at si Kristo'y nasa iyo. Amen. 1 Corinthians 1:30, Christ is the wisdom of God. And Christ is in you. What do you have inside your born-again spirit? The wisdom of God. Not the wisdom of Solomon. Christ is greater than Solomon. The Bible says we have the mind of Christ. You see, pag naintindihan mo na ang New Covenant, maintindihan mo na kung anong mayroon tayo sa bagong kasunduan, then you begin to appreciate what Christ did on the cross. What He has accomplished on the cross. Sa krus ng Kalbaryo ay sinimulan ni Jesus ang bagong kasunduan. Nang siya'y mamatay, ng kanyang bigkasin, ng kanyang huling wika, "Father, into your hands I command my spirit." He breathed his last. He died. And the curtain in the temple was torn from top to bottom. Nang si Jesus ay mamatay, lumindol. At ang kortina ng templo mula sa itaas pababa ay napunit. Ang ibig sabihin, tapos na ang lumang kasunduan. Pumasok na ang bagong kasunduan. Hindi ka na dadaan doon sa templo. Ikaw na ngayon ang templo ng Diyos. Nananahan sa iyo ang Espiritu ng Panginoon. Shout amen. Hindi ka na dadaan sa saserdoting tao. Si Jesus na ngayon ang iyong punong saserdote sa harap ng Diyos Ama. Can you say amen? Jesus said, greater than Solomon is here. Walang dadaig kay Solomon except for one, Jesus. So it is simply thing to say, walang dadaig sa ating Panginoong Jesus. Give Him praise, give Him praise. Amen. Now let's go back to the story of Solomon. 1 Kings chapter 3 verse 12. I will give you what you ask for, God said to Solomon. I will give you a wise and understanding heart, such as no one else has had or ever will have. Verse 13. And I will also give you what you did not ask for, riches and honor,
No other king in all the world will be compared to you for the rest of your life. Not only Solomon became the wisest man, he became the richest man ever lived on the face of the earth. Walang makakatalo sa talino, karunungan, karangalan, karangyaan, at kayamanan na ibinigay ng Diyos kay Solomon. Ang ganitong prinsipyo, mga kapatid, ay hindi lang naman po nangyari kay Solomon. Yung hiniling mo at ibinigay niya higit kaysa sa hiniling mo. In fact, nangyari din po ito kay Hannah. 1 Samuel chapter 1. Hannah only asked for a son, but God gave him a prophet. Think of that. Hindi siya humingi ng propeta. Ang hinihingi niya lang, bigyan mo ko ng anak. Pero ibinigay ng Diyos kay Hannah ay isang propeta. Can you imagine the feeling of Hannah seeing her son, the prophet of the Lord, leading the nation of Israel? Very, very proud si Hannah. That is my son. See? Kung minsan ang hinihiling mo lang sa Panginoon ay isang anak, binigyan ka ng Diyos ng 12 anak. He can give you more than what you can ask for. Alam niyo, pag ang mag-asawa ay walang anak, o kaya wala pang anak, humihiling yan sa Diyos, Lord, kahit isa lang. Remember that famous line? Kahit isa lang po. Same thing happened with us. 2 taon at higit, hindi pa po kami nagkakaanak ni Pastor Jo, ay humiling kami sa Diyos na kahit isa lang. Pero hindi po isa ang ibinigay. Binigyan kami ng 2. And any father would ask, Lord, bigyan mo rin po ko ng anak na lalaki. Na hindi ako binigyan ng Lord ng anak na lalaki. Binigyan ako at kami ng Panginoon ng pangalaway anak ding babae. Pinangalanan po naming Jeramil. Kilala nyo sa pangalang Pastora Jam. Ibig sabihin po ng Jeramil, God provides the best. I asked for a boy. Any father would do that. Give me a son. Binigay ng Lord sa akin at sa amin ay babae. Pero may lakas ng lalaki. Can you imagine? Casing babae, beauty ay babae, pero lakas ng lalaki. Kaya mag-ingat kayo, ha? Nag-aaral po yan ng college sa FEU. Sumasakay po yan sa MRT. Pagbaba niya ng MRT Caloocan, hinold up. Hinold up. Binugbog yung hold-upper. Nervyos na nervyos yung nanay niya nung nakunukwento. Dahil hinihingi yung cellphone, sabi ng nanay niya, ibigay mo! Pwede tayong bumili niya ng marami! Hindi. Binugbog yung hold-upper. Kaya babala ko lang, ingat kayo, ha? Hindi nyo alam kung sino ang binabangga nyo. I just said that to let you know. Sometimes you ask God for a simple thing, then God would just give you the best in His mind. Kaya hindi mo pwedeng talunin ang karunungan ng Diyos. Laging mainam ang kalooban ng Diyos. Can you say amen? Ganyan din po ang nangyari sa balo ng Serapat, the widow of Serapat. 1 Kings chapter 17.
ang hiniling po ng balo ay makakain lang po sila ng isang meal para sa araw na yon. Dumating ang propeta at ang sabi sa kanya, bigyan mo ako ng makakain. Ang sabi po ng balo, ito na lang po ang aming harina, ito na lang po ang aming langis. Lulutuin ko po ang harina, huling pagkain, pagkatapos nito mamamatay na kami. Pero dahil sa ibinigay niya sa propeta ang bahagi, hindi po siya nagkulang ng harina at ng langis hanggang sa matapos ang panahon ng taggutom. Isa, ninihiling mo isang pagkain lang. Ang ipinrovide ng Panginoon ay araw-araw na pagkain at hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Can you say amen? The oil and the flour never run out. Sa kaso po ng babaeng balo sa Seraphat. Ganon din po ang storya mababasa nyo sa Matthew chapter 14. Ang 5 tinapay at 2 isda na inilagay sa kamay ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, what do we have here? Anong meron tayo? Meron po isang bata na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Ang sabi ng mga alagad, ano ito? What are these among so many? Napakaraming mga tao, hindi sapat ito. Ginawa po ng Panginoon, kinuha niya ang 5 tinapay, 2 isda, at itinaas sa Panginoon. And you know the story very well. Pinarami ng Panginoon ang tinapay, pinarami ang isda, at 5,000 lalaki. Hindi po kasama ang babae at bata sa bilang. Ang binibilang lang noon ay lalaki. 5,000 men, excluding the women. Eh siyempre, mas marami ang babae kaysa lalaki sa mga gathering. At yung iba may kasama pang mga anak. So estimately is about 9,000 to 11,000 people. Nakakain. At sabi sa storya, sumobra pa ng 12 basket. Ilan po ba ang alagad? 12. Ilan pong sumobrang basket na puno ng tinapay? May Sharon pa. May take out. Umuwi ang mga alagad. Meron pong uwi. Tigi isang basket ng tinapay. May kasamang isda. Hindi lang ho siya nagbibigay ng sapat. Higit pa ang ibinibigay ng Panginoon. Sapat at higit pa. Can you say amen? Shout amen. God is a God of abundance. God is a God of multiplication. He is able to give you more than what you ask for Him. Solomon asked for wisdom. God gave him wisdom. But He also gave him wealth, honor, and fame. Kaya kahit hindi mo nahilingin, pag tama ang hiniling mo, kahit hindi mo hiniling, ibibigay na rin ng Panginoon sa iyo sapagkat ang biyaya niya ay sagana. Can you say amen? Ephesians chapter 3 verse 20, the Apostle Paul writes, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Nasa Bible po ba? Of course. Again, look at the verse. To Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power. God's power. According to His power that is, present tense, that is at work
Tell me where? Within us. Yung within is a preposition of location telling you where inside your born-again spirit the power of God is at work. If you read the book of Ephesians, especially chapter 1, sinabi sa inyo kung anong power ito. That power is the power of God that raised Jesus from the dead. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan ay ang kapangyarihang nananahan sa atin, ang kapangyarihang gumagawa sa atin. Kaya walang dapat ipangamba, sapat ang kapangyarihan ng Diyos, gumagana at may kapangyarihang gumawa sa atin at sa pamamagitan natin. Shout amen. The power is at work within us. You have this power inside your born-again spirit. That's why you become powerhouse from the inside. You have the power of God inside. That's why when you pray, you don't look up. You bow your heads because the power is inside. Ang Diyos ay wala sa malayo. Ang Diyos ay nananahan sa iyo. That's why you pray, you bow your heads. You're talking to God inside your born-again spirit. Dahil sabi sa Bible, ang Ama ay tumatahan sa iyo. Ang Anak ay tumatahan sa iyo. Ang Banal na Espiritu ay tumatahan sa iyo. Nasa iyo ang Diyos. Ang sabi ni Pablo, if God be for you, who can be against you? Wala kang dapat ipangamba. Dahil ang mga giant, ang tingin mo'y kilanggam lang, maliit. Dahil nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Nasa iyo ang biyaya ng Diyos. Nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Shout amen! Amen! Sabi ng doktor, cancer! Cancer ka lang, dakila ang biyaya ng Diyos. Walang hindi kaya ng biyaya ng Diyos. Ang sabi ng ledger, bankrupt. Ang sabi ng Bible, I am blessed and highly favored. I am a child of God. Shout amen! Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Do you believe? Amen. Of course, because it only happens to those who believe. Taas ang kamay ng mga naniniwala. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Bishop, paano natin malalaman kung naniniwala ang isang tao? Madali lang. Sinasabi niya ang kanyang pinaniniwalaan. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. You have to say it. I am what you say I am. I am your child. I am forgiven. I am chosen. I am blessed and highly favored. I am healed. I am healthy. Can you say amen? Bigkasin mo kung anong binigkas ng Diyos sa iyo. Hindi katalunan, higit ka pa sa mananagumpay. Hindi katalunan, ikaw ay isinama sa parada ng kanyang tagumpay. At ang bango ng kanyang tagumpay ay humahalimuyak sa iyo sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. You are more than conquerors through Jesus Christ our Lord. Kaya kung anong alam mo na sinabi ng Diyos tungkol sa iyo, bigkasin mo. Pagising mo sa umaga, bigkasin mo. Bago ka matulog, bigkasin mo. Huwag mong paniwalaan kung ano sinasabi ng mga tao laban sa iyo. Huwag mo rin paniwalaan kung ano sinasabi ng pakiramdam mo. Paniwalaan mo kung ano sinasabi ng Biblia tungkol sa iyo. Ikaw ay anak ng Diyos. Pinagpala ka, pinaburan ka. Ikaw ay pinasagana. Nasa iyo ang karunungan at pabor ng Diyos. Shout amen. Listen. Do not limit God with small thoughts, prayers, or modest requests. His grace is abundant and overflowing. What we see as enough for a moment, He can turn it more than enough for a lifetime. I want to say that again. That is very powerful. What we see as enough for a moment, He can turn into more than enough for a lifetime. Parang tingin mo,
Sapat-sapat lang para sa araw na ito. Kaya pag tinanong ka, kamusta ka na? Ang sabi mo ito, nakakaraos. Hindi magandang pakinggan. Sapagkat hindi ka sigurado kung bukas makakaraos ka. Sapagkat umaasa ka lang sa araw-araw na makaraos ka. Mga kapatid, kapag tinanong ka, kamusta ka? Ito, pinagpapala, pinapaboran, masagana, malusog, malakas, masigla. All is well. How are you today? How are you today? Palakpakan natin ang Panginoon. All is well. All is well. Shout amen. Hindi po ito nangangahulugan na lahat ng material na bagay na hihilingin natin sa Diyos ay kagyat na ibibigay niya sa atin. Hindi ho nagre-raise ang Diyos ng mga spoiled brat children. God is raising responsible children, mature children, na maring hindi mo agad makukuha yung hinihiling mo. But God is maturing you. You begin to believe that God makes everything beautiful in its time. Maybe not today. Maybe tomorrow. Kung dumating ang bukas at hindi nangyari, maybe not today, but tomorrow. At napansin ko, laging may bukas. Laging may bukas. Dahil sa Diyos, palaging may pag-asa. He is our living hope. Hindi ka mawawala ng pag-asa pag ikaw ay na kay Jesus. Laging may pag-asa. Amen. Maring hindi masyadong maganda ang benta ngayon. Hindi masyadong maganda ang mga pumasok sa aking yellow basket. Pero I tell you, tomorrow is another day. Bukas ang pagpapala at pabor ng Diyos ay patuloy na darating sa mga anak ng Diyos. Shout amen. Shout amen. Number 2, grace exceeds what you ask for. Amazing story. Solomon asked for wisdom. God gave him wisdom, but he gave him also wealth and honor. Yung hindi niya hiniling, ibinigay na rin ng Panginoon. Number 3, I'll close with this. Grace prospers you with divine purpose. Grace prospers you with divine purpose. Si Solomon, humingi ng karunungan, binigyan siya ng karunungan, pero binigyan din siya ng kayamanan, karangalan, kaunlaran, at impluensya sa buong mundo. Tandaan niyo po, pag mayaman po kayo, meron kayong impluensya. Remember the golden rule, he who has the gold makes the rule. That's the golden rule. He who has the gold makes the rule. And that is true. Sino pinakikinggan ng mga tao? Yung may pera. Tama po ba? Mali? Tama. Kaya kung may pera ka, pinakikinggan ka ng kamag-anak and incorporated. Tama po ba? Pag may pera ka, pinakikinggan ka ng mga empleyado. Akin ang kumpanya na ito. Nakikinig sila sa iyo. So hindi ka lang mayaman, may impluensya ka. And that is what happened to Solomon. This overflow of abundance and blessing to Solomon's life was not random. It was very purposeful. Why did God give this wisdom and wealth and honor to Solomon? I'll show you the verse. 1 Kings chapter 10 verse 23 and 24. So King Solomon became richer and wiser. Not only richer, but wiser. Not only wiser, but also richer. So King Solomon became richer and wiser than any other king on earth. Kaya siya po yung richest, siya po yung wisest.
24. Look at 24. People from every nation came to consult him and to hear the wisdom God had given him. May impluensya po ba siya? Wala. International ang kanyang influence. People from all over the world pumupunta sa Jerusalem, umuupo sa kanyang paanan para pakinggan ang karunungan ng Diyos na ibinigay sa kanya. Katulad din po ng Queen of Sheba, the Queen of the South. Ang modern name ng Sheba ngayon ay Yemen. Even the Queen of Yemen before ay pumunta sa Jerusalem para umupo sa paanan ni Solomon at pakinggan ang karunungan ng Diyos. Ano nangyari kay Solomon? Siya po ang naging advertisement ng pabor ng Diyos. Siya po ang naging billboard. Siya po ang naging ad and ads ng favor ni God. Yan ang dahilan kung bakit po pinauunlad ng Diyos ang buhay mo. Dahil gusto ng Diyos gawing kang billboard. Gusto ng Diyos gawing kang advertisement para ipakita sa inyong kamag-anak, ipakita sa mga kakilala ninyo na ang sino mang na kay Kristo ay pinagpala, pinaburan, pinaunlad, malusog, malakas, dahil ikaw ang advertisement ng biyaya ng Diyos. Ang karunungan ni Solomon ay hindi ko nagturo sa kanyang sarili, kundi ang karunungan ni Solomon nagturo doon sa pinanggalingan ng kanyang karunungan. Ang tunay na hari, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Showing that favor from God is never an end to itself, but a platform to serve His purpose. Listen, grace doesn't just bless you. It positions you to advertise His blessing and become a blessing to others. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi ho dulo at katapusan. Ang pagpapala ng Diyos ay plataforma, entablado, upang maibida mo sa mga tao ang pagpapala at pabor ng Diyos. Can you say, Amen? Let me give you an example. Genesis chapter 12. Nang sinabi ng Diyos kay Abraham, pagpapalain kita, Abraham. It was not at the end of itself. Let me rephrase that. That was not the end of itself. God said to Abraham, I will bless you. And the world will be blessed through you. Hindi lang mo siya gagawing timba ng pagpapala. Gagawin siyang daluyan ng pagpapala. And the families of the earth will be blessed through you, Abraham. Kaya tinatanong mo sa sarili mo, ba't pinayaman ka ng Diyos? Hindi po para sa sariling kapritsyo. Hindi po. Ang pagyaman po, mga kapatid, ay hindi lamang po isang pribilehiyo. Isa pong responsibilidad. Na binigyan ka ng Diyos ng responsibilidad na maibida mo sa buong mundo. Hindi talino, hindi galing, hindi husay. Alam mo yan. You know that in yourself. Maraming mas magaling kaysa sa'yo. But God has blessed you. Ginawa kanyang platform para maibida sa buong mundo ang kanyang grasya at kanyang biyaya. Can you say amen? That thing also happened to Joseph. Genesis 50. Sa pamagitan ni Joseph, ang buong Ehipto at ang buong mundo'y naisalba sa tiyak na kamatayan ng tagutom. Sapagkat ginawa ng Diyos si Jose na platform ng kanyang miracle, ng kanyang mercy, ng kanyang grace, ng kanyang blessing and favor. Ba't pinaunlad ka ng Diyos? Para mai-platform mo sa iyong mga kamag-anak. Hindi ito pagalingan. Ito'y pabor ng Diyos. Ito'y pagpapala ng Diyos. Can you say amen? Bakit natin nasisigurong hindi pagalingan? Now, look up here, look up here, look up here. Look at my eyes.
Magsabi kayo ng totoo. Marami bang taong mas magaling kaysa kanino man o maging sa'yo? Pero, mas maunlad ang buhay mo. Think of that. Yung first honor ninyo nung high school, hanggang ngayon nakatira pa sa apartment. Ikaw nakatayo ka ng sarili mong apartment. Ikaw yung nakaupo sa ropor. Nasa ropor ka na, nandun ka pa sa dulo, lagi ka nanghihingi ng 1/4 of paper. Sino mag-iisip na magiging doktor ka? Sino mag-iisip na magiging abogado ka? Na hindi ka nga kumikibo. Nandun ka lang sa sulok, nandun ka sa gilid, hindi nga nila alam kung wala ka ng malay. Ano po sa nabalita mo, doktor na, abogado na, may-ari ng mansyon, nagmamaneho ng magandang sasakyan, mantalang yung inyong Dean's Lister, empleyado mo lang, ikaw ang may-ari ng kumpanya. Hindi ito sinasabi ng may pagyayabang, sinasabi lang ito ng may katapatan. Kapag nginitian ka ng langit, ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay totoo. Shout amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Ang sikreto ay malaman nyo kung saan ang gagaling ang pagpapala. Ang pagpapala ay hindi galing sa husay at galing. Ang pagpapala hindi ho nanggagaling sa pag-aaral. Makinig po, hindi ko minamaliit ang halaga ng pag-aaral. Mga kabataan, kapag may pagkakataon kayong mag-aral kayo ng husto, sapagkat yan ay pagkakataong ibinigay sa inyo ng inyong mga magulang. Do everything you can, study well, pero huwag kang umangkas sa iyong pag-aaral para ikaw ay umunlad sa buhay. Mga magulang, please give your children the best education that your money can buy. Huwag niyong tipirin ang mga anak niyo sa pag-aaral dahil yan ang pwede mong maibigay kung sakaling wala ka ng maipapamana mo ang magandang edukasyon. Pero it can only do so much. It cannot do everything. Only the grace of God can do everything. Come on, give Him praise. Amen. Can I say this honestly? The best you have ay katulad lang ng 5 tinapay at 2 isda. What are these among so many? Huwag niyo sabihin sa akin, Dean's Lister kayo. Huwag niyo sabihin sa akin, honor student kayo. At ipagyayabang ninyo ang inyong talino at galing. May paglalagyan po kayo. Sapagat ang nagmamataas ay ibinababa ng Panginoon. Ang nagpapakumbaba, itinataas ng Panginoon. Shout amen. Shout amen. Same thing happened with Esther. Chapter 4. Queen Esther's favor as queen was for such a time as this. Aligning her influence with her people's great deliverance. Ang masamang balak ni Haman na i-annihilate ang lahat ng Hudyo doon sa kingdom of Persia, hindi natuloy sapagkat merong Queen Esther na nandun sa palasyo na hinipo ng Panginoon ng puso ni King Xerxes upang ang kanyang kahilingan ay mapagbigyan. Ilalagay ka ng Panginoon sa pwestong dapat mong kalagyan sapagkat merong layunin ng Diyos. Ba't nandiyan ka sa opisina na yan? Ba't nandiyan ka sa trabaho na yan? Ba't nandiyan ka sa propesyon na yan? Inilalagay ka ng Panginoon dyan to make a difference. Because the truth is, grace makes all the difference. Can you say amen? 1 Timothy chapter 6 verse 17. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God,
who richly provides us with everything. For what purpose? Enjoyment. Hindi ko kayang bilhin ng pera ang kalusugan, maging ang buhay. Can I tell you this honestly? Look at my eyes. Kung nabibili po, walang mayaman na mamamatay. Pero hindi ko kayang bilhin. Kaya mo bumili ng mamahaling gamot. Merong mga gamot na isang inuman lang, kalahating milyon. Isang tableta, kalahating milyon ang presyo. At iinumin mo ito ng 30 araw. Hindi mo pa naiinom, patay ka na. Tanungin mo yung doktor, Dok, pag ininom ba namin yan, siguradong gagaling. Dahil kung sigurado, gagawa kami ng paraan. Kahit di namin lupa, ibebenta namin. Para lang masiguro. Ang sabi ng doktor, hindi tayo sigurado. Mantak mo, ibenta mo na lahat ng bagay na meron ka, hindi pa rin sigurado. Bakit? Dahil maliwanag sa Biblia, ang kalusugan ay hindi ho nabibili. Kaya yung wala kang sakit, pinagpala ka na ng Diyos. Believe me, ang pinakamasayang tao sa buong mundo, hindi po mayaman. I-google ninyo. Itanong nyo kay AI. The happiest person in the world is not the richest person in the world. Dahil hindi mo nabibili ang kasiyahan. Ang pinakamasayang tao sa buong mundo ay ang taong walang sakit. At sa krus ng Kalbaryo, dinala ni Kristo ang ating sakit upang sumaya tayo araw-araw ng ating buhay. Shout amen! Look at the next verse, verse 18. Command them. Saan galing ang 18? Sa 17. Sinong subject ng 17? The rich. Command the rich to do good, to be rich in good deeds, to be generous and willing to share. See, ang pagiging mayaman ay hindi lang po pribileyo. May kaakibat na responsibility. You are in a better position to do good. You can do good. You have the means to do good. Do good. Be rich in good deeds. Be generous and willing to share. What will happen if you do that? Verse 19. In this way, in doing good, being rich in good deeds, be willing to share in this way. The rich will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age. Where is that? In heaven, in the future. So that they, the rich, may take hold of the life that is truly life. Anong tunay na buhay? Dito ba? Hindi Ang tunay na buhay ay doon. Sa langit ang tunay na buhay. Can you say amen? Don't apologize for your God-given increase. Use it with purpose. Yung iba po, ang sakit na nararamdaman ay yung gustong gumawa ng mabuti pero walang kakayahang gumawa ng mabuti. God has given you the means. You can make people smile. You can propagate the gospel to the ends of the earth. You can inspire people. You can push people to be the best they can be by the means you have. I pray that you will find the resources that God has entrusted you as means by which you can make people happy. Pasayahin mo naman ang iba. Pasayahin mo naman yung kapatid mo. Hard up yung kapatid mo. Pero ikaw, ginhawang-ginhawa ang buhay mo. Pasayahin mo naman yung nanay mo. Nahirapan siyang kumain dahil wala siyang pustiso. Maghirap ka ba? Malugi ka ba?
kung maipagawa mo siya ng pustisong bakal? Palagay ko hindi naman. Do the best thing we can. Support your church. Support your pastor. I am saying this for the sake of those who are watching this broadcast. Alam po ninyo at hindi lingid sa inyong kalaman, si Bishop Emmy ay overseer ng mahigit 1,000 pastor. And with an awesome responsibility, I keep telling churches, support your pastor, support the men and women of God. Kami mga pastor na naiisipan ng magtrabaho, mag-give up sa ministry. Ang iba po ay sumusuko na sa ministry dahil sa kulang sa suporta. Gayong ang kanilang mga membro ginhawang-ginhawa sa buhay. I'm telling you, support your church. Support the work of God. Support your relatives. Make your family happy. Pasayahin niyo ang pamilya ninyo. Make the most of every opportunity. Yung po pwedeng magawa ninyo, ngayon gawin nyo. Dahil baka bukas papangarapin nyo, gusto kong gawin pero hindi mo na magawa. Nangangarap ka lang pero hindi mo na magawa. Pas wala ka ng opportunity, wala ka ng oras, wala ka ng buhay, wala ka ng lakas, wala ka pang resources, pero ngayon meron. Do it today. Why am I saying this? Because I believe, hindi mo kailangang humingi ng paumanin kung paano ka pinaunlad ng Diyos. Huwag kang mahiya, huwag mo itago. Yan ay galing sa isang marangal na pagpapala at biyaya ng Diyos. Ilantad mo. Let the people know. Pinagpala ako at pinaburan ako ng Diyos. Can you say amen? Don't apologize. Let your prosperity serve the kingdom of God. Seek Him first. And let your wisdom, skills, and resources become channels of His goodness. Hold blessings with open hands. Bukas na kamay. Give freely. Share generously. And show His abundant grace. Why we say this? Look at the next line. Your next season is not just for your gain, but for God's glory and for the good of others. Can you say amen? Your next season is coming. The next season is not for my gain. The next season is for the blessing of the people around me. Ang sarap pong yumaman na marami kang taong napasaya. Because these people will be there the last day of your life. And you will hear them say, this man made my life very happy. Ginawa ka ng Diyos, daluyan ng pagpapala. Pagpalain mo ang iba. Can you say amen? Let's see them again. 3 things when grace finds you from the story of Solomon. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ready? Ready, ready. Number 1, grace shows up in your limitations. Number 2, grace exceeds what you ask for. Number 3, grace prospers you with divine purpose. Now, let me give you the life application. Number 1, acknowledge your limitations. Huwag maging mayabang. Sabihin mo, hindi ko kaya yan, hindi ko alam yan. Hindi yung, nakakita na kayo ng taong know-it-all, parang all-knowing. Lahat alam. Alam mo to, alam ko yan. Narinig ko na yan. Walang hindi siya narinig, wala siya hindi nakita. Lahat alam niya. All-knowing. That is pride. Pride. Kailan ko kaya maririnig sa taong ito, hindi ko alam yan ha? Ha? Hindi ko alam yan ha? Turuan mo nga ako? Hindi ko alam yan ha? Hindi ko alam yan. So that is humility. Acknowledging your limitation is not weakness. It's wisdom, actually. Solomon admitted
his limitation. Moses did the same thing. And so is Paul. Sabi niya, in my weakness, in my limitations. That's very important. Mga kapatid, nung sinabi ng Panginoon sa akin magsulat ng booklet and later on naging ebook, many years ago, I said to the Lord, no. Kasi kilala ko ang sarili ko. I am not a natural writer. I am not even good in writing. I can talk. Ang nakuha kong award is the most talkative student. And I'm proud of that. I can really talk. Minsan sa sobrang salita ko, di ko na alam kung paano tumigil. Because I love talking. But writing, Lord, wag ako. Ano naman isusulat ko? Tsaka sabi ko, Lord, Lord, sino naman ang babasa na isusulat ko? Sino si Emmy Domingo para kunin ang booklet? Para basahin ang mga e-books? Sino? God said to me, write, I'll give you the word, write, and let me take it from there. And I'm amazed. Super amazed. I just obeyed the Lord. I wrote and keep on writing today. Ang mga booklets and e-books ay nasa buong Pilipinas at sa maraming bansa. All over the world. Thank God. Yung hindi natin kaya, kaya ng biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord. Yung hindi natin kaya, kaya ng biyaya ng Diyos. Grace stepped in where human ability fell short. In Christ, you don't have to pretend to be self-sufficient. His strength is made perfect in your weakness. 2 Corinthians 12:9. When you humbly admit your limitations, you open the door for God's wisdom, God's power, God's favor to flow through you. Just be humble. Hindi ko kaya yan. Hindi ko alam yan. At pag di mo alam at di mo kaya, darating ang biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Number 1, acknowledge your limitations. Number 2, declare wisdom and strength in your task. Pag meron kang assignment o meron kang task, i-declare mo yung wisdom and strength ni Lord. Na hindi mo na kailangan hilingin, Lord, bigyan mo ko ng wisdom, Lord, bigyan mo ko ng strength. Ginagawa po yan sa Old Covenant. Sa New Covenant, we don't do that anymore. Kasi kay Kristo, nasa iyo na ang karunungan ng Diyos. Can you say amen? Kay Kristo, nasa iyo na ang lakas ng Diyos. You just need to appropriate, you just need to declare, you just need to affirm and declare what you already have in Christ. Don't approach your task in self-reliance. Release what Christ has already supplied. As you declare it, you step into it, and His grace equips you to finish well. Can you say amen? Amen. Number 3, I'll close with this. Manage your blessing for God's glory. Blessing is not just for personal comfort, but also for kingdom purposes. Grace enriches you so that you can enrich others. Hindi ho naintindihan niya ng lahat ng tao. Akala po nila yung pong pinayaman sila at pinaunlad sila ng Diyos para sa kanilang sarili. You miss the whole thing. I'll show you the verse. Make this your memory verse. Kung alam mong rich ka, alam mong may kaya ka sa buhay, maunlad ka, make this verse your memory verse. 2 Corinthians 9:11. Listen. Wealthy in every way, so that you can be generous in every way, producing with us great praise to God. Yung mga tao magsasabi, purihin ang Diyos sa buhay ng kuya ko. Purihin ang Diyos sa buhay ng tito ko. Purihin ang Diyos sa buhay ng anak ko.
And even pastors would even say, purihin ang Diyos sa mga membro ng aming simbahan. Yun po yung sabi na Apostol Pablo, great praise to God. Wealthy in every way, generous in every way. Every blessing you receive is both a gift and a trust. Regalo at saka tiwala yan. Kasi pwedeng ibinigay ng Lord sa iba yan. Ba't sa'yo binigay? Ba't binigyan ka magandang trabaho? Ba't binigyan ka magandang sweldo? Pwede namang hindi sa'yo yan Pwede naman na ibigay yan sa iba. Bakit sa'yo? Kasi nakita ng langit, mapagkakatiwalaan ka. Given not to boast in self, but to reflect God's goodness. When you manage your blessing with open hands, you turn resources into testimonies of grace, bringing glory to God and good to others. Let's see them again. 3 life application. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ready? Sit up straight, malakas, at sabay-sabay. Ready? Number 1. Number 2. Number 3. Acknowledge your limitations. Declare wisdom and strength in your task. Manage your blessing for God's glory. The big idea is, in Christ, my next season is coming. One more time. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today. Because your next season starts today. Receive Jesus and be saved, be blessed. And from this day forward, you'll see your next season unfolds with so much blessing and favor. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, manalangin po tayo. Taas natin ang ating dalawang kamay. Everybody, sa loob ng bulwagan na ito, pikit ang mata, nakataas ang dalawang kamay. At sa mga nanonood sa broadcast na ito, sumunod tayo sa panalangin ito at ariin nyo na isang personal yung panalangin. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sino man sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandang loob. Sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Praise God. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po'y darako sa gawain ng banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin.
Atin po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyong ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyong ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? In Christ, my next season is coming. Maraming salamat po. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ you are forever. Sarito!